Si Vladimir Putin ay nahaharap ngayon sa isang napakahirap na senaryo dahil sinabi umano ng Ukrainian military na mga tropa ng Russia sa Chernihiv region sa Ukraine ay handa nang ibaba ang kanilang armas at sumuko. Ang Chernihiv ay matatagpuan 128 kilometro sa hilaga ng Kiev. Sinabi rin ng Ukrainian military na daan-daang mga Russian na tangke na ang kanilang na-disable at inabandona sa buong Ukraine. Sinabi nito na humigit kumulang 5,000 mga Russian na sundalo na ang napatay sa mga labanan at mababa na rin umano ang moral at psychological condition ng mga sumasakop na puwersa. Inakusahan din ng Ukrainian military na nilabag umano ng mga sundalo ng Russia ang international humanitarian war dahil ginamit nito ang mga babae at mga bata upang protektahan ang kanilang mga armored vehicles. Kasalukuyan pa rin nagpapatuloy ang mga labanan sa Ukraine mula noong nakaraang linggo nang ideklara ni Putin ang isang pagsalakay sa nasabing bansa. Pumasok ang mga sundalo ng Russia sa nasabing bansa sa pamamagitan ng Belarus, mga Russian-backed na separatistang rehiyon at Crimea. Samantala, sa distrito ng Genichesk na matatagpuan sa Kherson region, nag-deploy ang Russian military ng mga MSTAC artillery units sa mga residential buildings. Mahigit 360,000 katao na rin ang lumikas sa kanilang mga tahanan sa Ukraine magmula nang maglunsad ang Russia ng isang malawakang pagsalakay sa nasabing bansa, ayon sa United Nations. Nagbabala rin ang United Nations na inaasahan nilang mahigit sa 4 na milyong katao pa ang mapipilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan kung lalong iigting ang mga labanan sa Ukraine. Ang High Commissioner on Refugees ng United Nations na si Filippo Grandi ay nagsabi sa Twitter ng bilang ng mga refugee mula sa Ukraine na tumawid sa Poland, Hungary, Romania, Moldova at iba pang mga bansa ay tumaas at tinatayan nilang nasa mahigit 360,000 na ang mga ito. Sa isang pahayag, idinagdag niya na sila umano ay labis na nababahala tungkol sa mabilis na paglala ng sitwasyon at patuloy na ginagawang military action ng Russia sa Ukraine. Sa kabila nito, ang ginawang pagsalakay ng mga sundalo ni Vladimir Putin sa Ukraine ay nag-backfire dahil sumiklab ang mga protesta sa iba't ibang syudad ng Russia at isa umano itong hindi kapanipaniwalang pagpapakita ng galit laban sa leader ng Kremlin. Samantala, nakahanda umano si Russian President Vladimir Putin na mag-deploy ng mga super nuclear weapons sa Belarus kasunod ng babala mula sa Belarusian President at Kremlin ally na si Alexander Lukashenko. Nagbabala si Belarusian President Alexander Lukashenko na handa ang kanyang bansa na mag-host ng mga super nuclear weapons ng Russia sa gitna ng patuloy na tumataas na tensyon sa pagitan ng Moscow at mga Western countries dahil sa issue sa Ukraine. Itinoon ni Alexander Lukashenko ang kanyang mga pagbabanta sa NATO nang bumisita siya sa isang training ground na kung saan nagsasagawa ang mga sundalo ng Russia ng mga joint military drills. Sinabi ni Alexander Lukashenko na kung magsasagawa ng mga estupido at hindi pinag-iisipang hakbang ang kanilang mga karibal at kalaban, hindi lamang umano sila magdi-deploy ng mga nuclear weapons kundi mga super nuclear weapons upang protektahan ang kanilang bansa. Ang Belarus ay nakatakdang mag-host ng isang constitutional referendum ngayong buwan na maaaring magbigay ng pahintulot sa deployment ng mga Russian nuclear weapons sa loob ng teritoryo ng nasabing bansa. Sinabi naman ng isang reporter ng Al Jazeera na si Step Vysen na Belarus will hold a referendum this month to amend the country's constitution, not only letting Lukashenko stay in power but also allowing nuclear weapons from Russia to be based in the country.
Si Lukashenko ay pinarsahan ng mga Western countries matapos ang isang marahas na crackdown sa mga nagpoprotesta sa nakalipas na 1.5 taon. Agad siyang humingi ng tulong kay Putin at dahil dito, ang Russia ay ginamit ang Belarus bilang isang military training ground na kung saan malapit lamang sa teritoryo ng NATO. Pinanood ni Vladimir Putin at Alexander Lukashenko noong Sabado ang mga Russian forces na nagsagawa ng isang massive na nuclear drill upang ipakita ang kanilang tunay na lakas sa mga Western countries. Inanunsyo din ni Lukashenko na palalawigin ng dalawang bansa ang kanilang joint military exercise na kung saan ay inaasahang matatapos ngayong linggo at isa rin umano itong hakbang na maaring lumikha ng higit pang pagkabahala sa Europa. Nangangamba ang mga Western analyst na ang pagpapakita ng military might ng Russia ay isang karagdagang indikasyon na ang bansa na kasalukuyan ding nagsasagawa ng mga naval drills sa Black Sea ay naghahanda para sa isang opensiba.